Isang nakakabiglang trade yung nangyari dahil si Luka na trade na papuntang Lakers. Naunahan na naman yung Miami Heat. Sila yung nag-aabang kay Luka, kaso yung Lakers meron ng matagal na planong kunin si Luka para maging kapalit ni LeBron. Yung bumubuhat sa Lakers at lagi nagrereklamo na kailangan ng big man, yan magkakaroon ka na ng kasamang sentro. Hindi lang isa kundi dalawa dahil kasama sa package na yon si Anthony Davis na mapupunta ng Dallas Mavericks. Mukhang nainis na rin si Rob Pelinka sa kakulitan nitong si Anthony Davis pagdating sa trade ng isang sentro. So bago pa lang tong report na to ni Sham, wala pang isang araw, hindi rin siya makapaniwalang bibitawan ng Mavericks si Luka, kaagaling pa lang nila sa finals, naiwan tuloy doon si Kyrie sa Mavericks. Wala talagang kadala-dala din yung LA. So hindi pa nakakabalik si Anthony Davis galing sa injury, mukhang maglalaro na siya sa bagong team. Kasama din sa trade na to ang just na makukuha si Jalen Hood-Schifino, second round pick ng Clippers at Dallas. Nasa Lakers naman si Luka, Maxi Kleber at Markieff Morris. Sa Dallas naman si Anthony Davis, Max Christie at 2029 first round pick. So aaprobahan pa to ng NBA, pwedeng meron pang masama. So ang labo din ng trade na yon. Mas mataas yung standing ng Lakers kontra sa Dallas. Missing piece na lang yung kulang sa Lakers ngayon na dinadala ni Anthony Davis. Kaso mapupunta na nga ng Mavericks. Yung Dallas, ang problema nila ngayon, injury. Kasama din si Luka sa listahan na merong injury na nagbuhat dati sa kanila sa playoffs. Base sa GM ng Dallas, kaya tinrade di umano si Luka para kay Anthony Davis dahil defense wins championship. Kaso, kung hindi dahil sa offense ni Luka, hindi rin sila aabot ng finals nung nakaraang season. Saka maglolokohan pa ba tayo, iisa lang naman ang reason kung bakit tinrade si Luka dun. Dahil kahit yung mga writer hindi makapaniwala dun sa sinabi ng GM na si Nico Harrison ng Dallas na yung defense ang focus nila dahil maraming defensive player ang available sa trade, hindi nila kailangan buwagin yung kanilang lineup na kasama si Luka. So binanggit ko na to dati na hindi na si Mark Cuban ang may say sa Dallas Mavericks bago na ang team owner nila na DeMarcus Cousins si Luka. Hindi na niya makukuha yung supermax contract na magkakaroon siya ng $70 million per year na tatakbo ng 5 taon. Dahil yun naman talaga ang inaabangan sa offseason na si Luka makapirma ng pinakamalaking kontrata sa NBA history. Kahit hindi nasama si Luka sa All-NBA team at All-Star ngayong season, eligible pa rin siya makakuha ng Supermax contract. Ang problema kasi ngayon ng mga teams, malalaking kontrata na ang binibigay nila sa player at nagkakaproblema din sila sa salary cap, lalo na sa second tax apron. Ang Supermax contract, 35% ng salary cap. Nasa $340 plus million ang posible sana makuha ni Luka. Since na-trade na siya sa Lakers ngayon, bababa yun mula 35 to 30% ulit. Siya kasi di umano ang magiging bagong franchise player ng Lakers sa next decade. Kung sino ang panalo sa trade na yan, wala pa. Dahil ang problema ng Lakers, malaki ang media market nila at sa technicality, hindi naman kasama ang taon na to, merong pandalawang natitirang season si Luka sa kanyang kontrata at hindi alam ang mangyayari sa offseason kung papipirmahin agad si Luka ng panibago. Since may chance maging free agent si Luka, ang kailangan gawin ng Lakers, hindi maburyong si Luka sa mga fans ng LA dahil magkakaroon ng chance na matuloy ang Jokic at Luka sa Denver Nuggets. Meron kasi silang pamalit dun. Yung taon pa na magiging free agent si Luka or matatapos ang kontrata niya, nakalinya din kung kailan matatapos at pipirma ng kontrata si Nikola Jokic. Interesado din ang dalawang player na magsama sa isang team, saka malapit na magkaibigan yung dalawa. Nasa 2 season na rin na merong discussion ang Luka at Jokic duo. Nasabi pa dati ni Nikola, magkakatotoo yun kung si Luka ang magre-request ng trade paalis ng Dallas. Ngayon na-trade nga siya paalis ng Dallas, napunta ng Lakers.